Okay, dito tayo ngayon sa bahay ng ating kliyente. Ayan, nakikita nyo. Mag-troubleshoot tayo ng, grid tied na DE 10 kilowatt. Humihingi siya ng technical support. So, pangako ko sa inyo yan, yung mga kliyente namin, na hindi namin sila pababayaan, mula sa installation, troubleshooting, parameter settings ng inverter at saka battery, sinusuportahan natin yan. So yun yung kanyang bahay, yun yung entrada ng kanyang bahay, at dyan naka-install ang yung requirements ng NetB3. So tara, puntahan natin. Ang kliyente na to ay sa amin bumili ng grid tied inverter at saka iba pang safety devices. Sinimulan nila itong DIY. Nag-DIY sila ng grid tied. Ngayon, unfortunately, hindi lang naituloy. So, ang aking technical team nag-take over. So, meron kami mga ginawang last touch. Kami yung nagkabit ng lahat ng safety devices, naglinya ng mga solar panel, naglinya ng net metering requirements sa labas, sa entrada. At yung kliyente na mismo naglakad ng net metering, hindi kami naglakad. At testimony ng aming kliyente, masakit talaga sa ulo. By the way, nasa Bacoor, Cavite tayo, Ito kasi temporarily gusto ng client natin na gumana yung system niya habang wala pa yung REC meter niya. So, in-on namin yung limiter on. So, kung ano yung demand sa load niya, yun lang yung pinoproduce ng system. So, ngayon, meron tayong nakasulat dyan. Load niya is 2.3, 2.4 kilowatt. Kasi ang kinukuha lang sa AC ay sa grid, 119. Ang ginawa ko dito ay nag-tweak lang kami ng settings. Tapos, alam nyo man na ng DE, So, merong konting tweaking sa city sensor, placement niya, kakalikutin nyo rin. So, sa ngayon, working perfectly na. Pag nakabit na yung REC niya, meter, ayan, i-off lang yung limiter. Okay na siya. Functioning na, stable na siya. Nag-try kami kanina na sa oras ng alas 9:30, hindi namin in-on yung limiter. Nag-produce yung system ng 5 kilowatt, 930 pa lang o 920 something, So nag-produce ng 5 kilowatt, 5.1. Ibig sabihin sign yun na maganda yung pagka yung BOC, yung array, dalawang springs to pinaghiwalay namin sa ang 10 kilowatt na D ay meron siyang 4 na inputs na MC4. Sa isang MPPT, MPP tracker, 2 MC4 connectors. So pinaghiwalay namin 2 strings. Ito ay approved na. Lahat ay okay na sa LGU, sa Meralco. So habang nag-aantay siya ng REC meter niya, ang gusto niya ay gamitin muna. So dahil wala pang REC meter, dapat i-activate natin yung limiter sa inverter. Naka-on dapat yon. At marami din naman nagtatanong sa akin, paano ba ginagawa yun sa JF? So papakita ko sa inyo ngayon kung paano i-set ang parameter settings na naka-on yung limiter. Provided na yung city sensor, tama yung placement at tama yung kabit ng cable. Nasa manual din naman yon, sundin nyo lang yun. So punta tayo sa parameter settings, papakita ko sa inyo kung paano. So punta tayo sa setup, tapos punta ka sa run parameters, enter natin yan, hingi na password yan. Password is 1234. Enter, tapos 2, enter ulit, tapos 3 naman dito, enter, tapos 4. So napakahirap na password dito, 1234. Pag nandyan na kayo, nakapasok na kayo, punta kayo sa dito tayo sa self-check pala nito, binago ng kliyente natin, ginawang 60 seconds kasi masyado mahaba yung 600 seconds. Well, gusto niya, maiksi lang self-check, 60 seconds, isang minuto, So, hindi yan natin gagalawin. Ang gagalawin na natin dito, itong limiter, naka-limiter is on.
pagka ano, ang default niyan is off. Pero pagka gusto nyo i-activate ang limiter, i-on nyo yan, tapos enter, tapos punta kayo sa pinakababa, no? Pinakababa nito. Sa pinakaibaba nitong menu ay makikita nyo eto, no? So naka-okay yan, click nyo lang yung okay, tapos escape na, naka-save na yon. Tapos makikita nyo ang inverter ay magre-restart, magsa-self-check ulit, ano, yung ilang seconds yun o ilang minuto yung nakaset. So all set na ito. Nagawa na natin dapat lahat ng dapat gawin at na-set na natin ang parameter settings. Gumagana na maayos ang feedback inverter habang wala pa ang net metering. So satisfied yung client, happy si client, happy din ako, at magang sa kalooban, masaya na uwi tayo ng bahay. By the way, ako pala ay lilipat din ng Davao mamayang gabi for another technical support sa isa pang kliyente natin na bumili ng mga inverters at batteries sa atin. Kailangan nila ng technical check at confirm natin o tweak natin yung mga parameter settings nila. So 80 kilowatt yung kanilang power doon, at 8 piraso na 300 ang power ang binili nila sa atin. Kailangan din natin supportahan yun. Ayusin natin ang maiging system para gumana na maayos at wala sakit sa ulo. Maraming pong salamat sa inyong suporta. JF Legaspi po. Saludo.